Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa lalawigan ng Cagayan. Nasa linya po ng ating telepono si Rowelly Rapsing, pinuno ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Guruseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Sir Audrey, at sa inyong mga taga-subaybay po. Okay, sir, maaaring niyo po ba kaming bigyan ng update patungkol sa iniwang pinsala ng Bagyong Uwan sa inyo pong lalawigan? Yes po. Wala namang ganong epekto sa amin directly ang Super Typhoon Uwan dahil wala kami sa track niya. Although nakaramdam kami ng 100 to 120 km per hour na lakas ng hangin noong alas 8 noong isang araw, Lunes. At Alright, 120 kilometers, medyo malakas pa rin po yun, ano, sir? Meron po bang mga reported na may damage na mga infrastructure? Kagaya ng mga tulay o pantalan? Hello, magandang umaga po sa inyo ulit. Yes, sir, naputol po yung kaninang panayam po natin, ano. So, ano po yung update sa naging epekto po ng Bagyong Uwan sa inyo pong lalawigan? Ang pinaka-apekto po sa amin ni Super Typhoon Uwan, yung ipinagsak niyang maraming tubig, ano? Lahat ng pinagsak niyang tubig sa Sierra Madre, sa Caraballo, sa Cordillera, ay unti-unti nang bumababa dito sa amin. Dahil kami po ang catch basin dito sa Region 2. So yung mga baha ng Kawayan, baha ng Kabagan, dito na po papunta sa amin. Yung nangyaring baha doon sa taas ng Chico River sa Tuaw ay pumunta na din sa Cagayan River at nag-recede na doon sa Tuaw. Ano? So unti-unting tumataas. We're beyond critical level na ngayon na 9 meters. Ang current Punton water gauge natin ay umabot na sa more than 12 meters. Okay, sir, lumabas na po itong Bagyong Uwan. Ano? Kamusta po ang lagay dyan ngayon? May mga lugar pa po bang lubog pa rin sa tubig baha? Itong 12 meters, sir, ang affected nito, no? Enrile, Tuguegarao, Solana, Amulong, and Alcala. All of the along the Cagayan River na mga barangay po natin affected. Okay, masasabi niyo po ba, sir, kung yung mga flood control projects dyan sa inyo pong probinsya ay nakatulong po sa pagdaan ng bagyo upang maibsan yung epekto po nito? I'm not aware of any flood control projects dito sa Cagayan, sir. No? All I know, may mga dam tayong supposed to be controlling yung flow po ng tubig. And somehow, yun nga, ang volume po nito ay hindi naman pwedeng i-contain lang at baka masira yung mga yung dam po natin. Alright, Sir Ruel, magandang umaga. Diane Kirer po ito. Now, with the situation po na nabanggit po ninyo dyan sa Cagayan River na 12 meters level, ano po yung mga preventive measure na ginagawa po natin ngayon? Well, the preventive measure was done early because ang governor namin nagpatawag Thursday pa lamang ng early preparedness, ano? And lahat naman ng mga nasa low-lying area na evacuate po natin at wala naman tayong inaalala kahit na lumaki itong Cagayan River at umabot ng 14 meters. Ano? As of now, 12 meters na siya, more than 12 meters na. And almost 75% of Tuguegarao is already underwater. Okay. And Enrile also, yung mga eastern barangays niya are also flooded now. And Amulong and Alcala, there are already built up. Alright, Sir Ruel, ilan po yung total na in-evacuate? Particular po dun siguro sa Tuguegarao. Sir Ruel?
Alright, mukhang naputol ulit yung ating linya ng komunikasyon. We'll try to contact again, if possible, si Sir Ruel Rapsing. Kaugnay pa rin po ng situation dyan sa Cagayan River. Marami pong salamat, sir.